war to prepare for military action against Nigeria. He wrote on Truth Social, "If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Warning, the Nigerian government better move fast." Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po, meron po tayong sinusubaybayang balita. Actually, 5 days ago nang pumutok ang balitang ito, no? At ang nakakalungkot dito, ito po ay pagpatay sa ating mga Kristiyano. At libo-libo na pong Kristiyano ang pinatay dito sa lugar na ito. At ito po ay sa Nigeria. Wala pong ginagawa ang kanilang gobyerno laban sa mga patayan doon, no? So, para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari, panoorin po natin itong video o yung balita ni DD India, no? Regarding do sa mga patayan at pag-ubo sa mga Kristiyano sa Nigeria. So, i-play na po natin at bigyan po natin ito ng ating reaction. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. It all started on the 2nd of November when President Trump instructed the U.S. Department of War to prepare for military action against Nigeria. He wrote on Truth Social, "If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Warning, the Nigerian government better move fast." So, ito po ang banta ni Trump ng United States dahil nakarating na po sa kanya ang balita at sumisigaw na ang katarungan doon, yung human rights, ano? Taon na ang nakakalipas mula pa yata ito noong 2021, no? Pinapatay po ang mga Kristiyano doon at sinasabi ko nga walang ginagawa ang kanilang presidente, no? Baka kasagwat or either gusto nilang maalis yung mga Kristiyano, even yung ibang Muslim doon, no? Yung pinapatay rin po, no? At ito pong si Trump ay nagbigay ng kanyang ultimatum laban dito sa gobyerno ng Nigeria na kung walang gagawin ito ay talagang gegerahin po sila at aatakihin ng isang tinatawag na missile strike or air strike ang kanilang bansa, no? Kung hindi matutugunan ito ng gobyerno nila, no? At napipiko na po si Trump. Alam naman natin si Trump po ay tagapagtanggol ng mga Kristiyano at nagpapatupad ng mga batas ng Kristiyano sa Amerika. Kaya marami pong transgender o yung mga na nagagalit sa kanya dahil ayon sa Biblia dalawa lang daw talaga ang nilalang, babae at lalaki. So, ituloy po natin na itong balitang ito. He added, for good measure, that the U.S. could dispatch troops to Nigeria and carry out airstrikes to tackle the Islamist terrorist groups that are behind the killings of Christians there. Nigeria, just wanted to ask you, do you envisage U.S. boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. U.S. Secretary of War Pete Hegseth replied to President Trump's social media post saying, "Yes, sir. The Department of War is preparing for action." Open declarations of war by Trump and Hegseth raised global alarm. Some feared the possibility of a new U.S. military engagement across the Atlantic. Others worried that a unilateral U.S. strike could destabilize Africa's most populous country. Trump claimed that a record number of Christians have been killed in Nigeria. He alleged that Christians in Nigeria faced an existential crisis and that radical Islamists were responsible for the killings. A few weeks ago, U.S. lawmaker Ted Cruz demanded that Nigeria be declared as a country. So, kita nyo ito, no? Stop muna natin, no? China declares support for Nigeria. Opposes President Trump threat, no? Nakaraan lang nagpalabas ang China ng balita na ang pumapatay ng mga Kristiyano rito ay ang mga
Amerikano, no? Nais daw ubusin ng mga Amerikano ang Kristiyano rito. Yun po ang pinalabas ng China, which is mali po, ano, yung fake news, no? Ang layunin po ni Trump dito o ng Amerika ay ipagtanggol ang mga Kristiyano dahil sa pinuubos po ang mga Kristiyano sa Nigeria ngayon, no? At inaatake nila at pinagbabaril ang mga walang kalaban-laban na hindi naman militar o walang mga baril, ano? Wala silang kapangyarihan para lumaban doon. Kaya mga duwag ang mga sundalong pumapatay doon, ay yung mga militant group na maaaring may kaugnayan doon sa gobyerno ng Nigeria. Kasi pinagtatakpan pa ito ng Nigeria at wala po itong ginagawang aksyon. Talagang parang sinusuportahan nila yung mga pumapatay na ito. Nigeria be declared as a country that violates religious freedom. Nigeria denied all allegations. Its president, Bola Ahmed Tinubu, defended by saying that Nigeria's very identity is based on religious freedom and equal respect. Nigeria does not promote religious persecution, and that the country's constitution guarantees the protection of all religions. Nigeria's foreign minister chimed in. What we've done is we've articulated what our constitution says about religious freedom, what our federal laws say about religious freedom, and no, not this. It's inside. No. This. Nigeria's constitutional commitment to religious freedom and rule of law. All the answers are in there. And this is what guides us. And this is what shows that it's impossible for there to be a religious persecution that can be supported in any way, shape, or form by the government of Nigeria at any level. So yun po ang sinasabi ng Nigerian government, no, which is matagal lang pumutok yung balita na yan, no, na titimpilang itong mga Kristiyano at sa labas ng Nigeria, no. Pero lumabas na po ang baho. Ibig sabihin, yung ginagawa nilang mga hindi pag-action daw na pagpatay, may katarungan yon at lalabas ang katarungan at sisingaw ang katarungan, no? Dinideny po yan ng kanilang gobyerno. Hindi po mangyayari mga ganyang balita kung talagang walang nangyayari at peaceful doon, ano? Mga taong bayan na po nila ang umiiyak, no, sa international community, no, at nagsusumbong na marami pong dinukot at pinatay na libo-libong mga Kristiyano at yung mga iba pang religious doon, no? Ang may kagawa nito ay mga Islamist terrorist na mukhang yung Islamist terrorist na yon ay kumalat na sa Nigerian at maka-Nigerian government po yun. Sinisisi po ng Islamist terrorist na yon bakit po kumalat ang mga Kristiyano at yung mga semi-Muslim doon. So sige po, tuloy na natin. According to a report by International Society for Civil Liberties and the Rule of Law, religious violence has claimed more than 7,000 Christian lives between January and August. President Trump has since designated Nigeria as a country of particular concern for its alleged violations of religious freedom and persecution of Christians. Some of the other countries designated as such include China, Myanmar, North Korea, Russia, and Pakistan. Nigeria was first placed on the list by the US in 2020, but the designation did not single out attacks on Christians. The designation was lifted in 2023 in what many saw as a way to improve ties between the US and Nigeria ahead of a visit by the then US Secretary of State Anthony Blinken. On 5th November, Nigeria's government rejected its designation by the United States as a country of particular concern, calling it misguided and based on inaccurate information. So, ang Amerika po ay pagdating sa pag-atake, very professional po ito. Meron po itong mga intelligent na nagko-confirm sa isang balita, no? Hindi basta-basta ito aatake kung walang katunayan o ebidensya, no? May mga intel na po sila sa loob doon na bansa na yon bago pa gumawa sila ng aksyon. Kaya sigurado sila sa mga tinatawag nila kilos nila, no, bago sila umatake. Ngayon, kinukundi na nga ito ng China at ng mga ibang bansa na mga galit sa Kristiyano, no? Yung kinokontrol nila yung Kristiyano, even yung China,
Number 1 po ang China dyan. No? Iniiba nila yung Biblia. Sinisira nila yung mga Christian na mga sambahan ng mga Kristiyano doon. Ganun po. At mukhang ganun na rin ang ginagawa ng China ngayon. No? Ewan ko lang sa India. So, ito lang po yung sisilipin natin, no, sa balita na ito kasi masyadong mahaba po ito. At bahala na po kayong magbigay ng inyong reaction. Para sa akin po, ang pagpatay ng mga Kristiyano doon ay talagang pinagtatakpan. At sinasabi nila na political issue lang daw ang ginagawa ng Amerika, no? May halong politika. Pero sa akin ay hindi po. Tumutugon lang po ang Amerika sa panawagan ng international community na makialam ito sa mga patayang nangyayari sa loob ng Nigeria. So, sana po ay matugunan ito agad bago pa maubos ang mga Kristiyano doon. Salamat po at panalangin po natin ang mga Kristiyano sa buong mundo na protektahan. Hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix Videos.